Okay, so good morning, ladies and gentlemen. The 101st 11th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Española, now called to order. Prayer, then national. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Secretary, please report. The Honorable Members of the 11th Sangguniang Bayan, the Honorable Sir Manin Chua, Jordan, Gatungay Jr., Bernardo, Sahibol, Ingson, Galan, Gama, and Reyes, who are council members are in attendance. So we have the forum. So we have here we have it 30 minutes recess while we are waiting for the member of the council. Okay, so we resume dahil forum na rin tayo, no? Okay. Reading and consideration of the minutes of the previous session. So the 100 regular session of the 11th Sangguniang Bayan ng Española held on January 6, 2024. Secretary, please go ahead. For your consideration and approval, minutes of the 100th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Socorro Española held on January 6, 2025 at the session hall of the Sangguniang Bayan Socorro Española, Palawan. This particular session is attended by all the members of the Sangguniang Bayan. The presiding officer called the session to order at 9:35 in the morning. The secretary then called the roll after the prayer and the singing of the national anthem. In the attendance of all the Sangguniang Bayan members, the presiding officer declared the presence of a quorum to transact official business. Following that is the presentation of the minutes. The minutes of the previous sessions were presented by the chair to the body for consideration and approval. There having no comments and corrections from the body, the minutes of the 98th regular session held on December 16, 2024 and 99th regular session held on December 23, 2024 were unanimously approved. Any comment, correction regarding this minutes of the 100 regular session of the 11th Sangguniang Bayan ng Española held on January 6, 2025? Wala. Okay. Anything? Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, this is related to the issue nung nakaraan na yung bang dun sa pasabong. I think page 3, letter B, na ipapatawag natin yung si Mr. Lee para maklaro talaga kung Francis ba ay narinig o wag para mabigyan ulit sila ng permiso to operate. Yun lang, Sir. Sige po. So, Madam Secretary, na-ibitahan natin. Okay, so na-ibitahan ko. Mr. Secretary, Mr. Presiding. Yes, covered yan. Aprobahan po muna sana natin yung minutes bago yung ibang issue. Kung may dadagdag pa dito, may babawas. So, aprobahan muna siguro natin.
Okay, so here ang pangalan. Okay. Question. Wala na. Yes, kagagawin natin. I move the minutes of the 100 regular session of this 11th Sangguniang Bayan of Soprano Espanola held on January 6, 2025 at the Session Hall of Sangguniang Bayan, Soprano Espanola, Palawan be approved. It has been moved and seconded. No objection. You have the minutes of the 100 regular session of the Elders ng Sangguniang Bayan of Soprano Espanola held on January 6, 2025 is approved. Regulation question now. Kagawa na Wala ko sir. May umiikot na petisyon daw po sa presiding sa ating bayan tungkol sa pagpili po ng lupa sa presiding. Tanong ko lang sino ang nag-initiate at bakit po? alam mo Lord, maraming tao ang nagtatanong na kung bakit napakamahal ang lupa na bibilhin yung 10 million isang hektarya. So sabi nila, ano bang magagawa natin dito para hindi matuluyan? So yan po ang nangyari na nagkaroon ng petisyon para doon po sa tinututulan yung pagbili ng lupa, nagkahalaga ng 10 million sa hektarya. Yung tanong ko po, sino nag-initiate? At kagawad siguro yun ang hindi natin masagot sa iyo. Good Bernardo. Parang point of order kasi parang ano yun, petition, parang hindi man yung pinipilipilitsmit. Kasi kung mayroon petition at complaint, mag-submit sila dito sa sanggunian, first reading natin, refer sa tamang komite. Ito, ibang privilege speech na to yung nais paabot ng mga taga-barangay Panitia kasi kunting ulan lang nagabaha doon kasi matagal na yan nilang problema kasi noon parang may pagpupulong na dyan yung MDR natin na kailangan ng dredging doon at linisan yung ilog. Parang ngayon may equipment naman tayo na dyan, baka pwedeng i-request natin sa MDR na i-dredging tapos linisan natin yung ilog natin para naman pag umulan, hindi na masyadong bumaha doon sa barangay Panitia. Sorry. Sa tumbay. Thank you very much, Mr. Presiding. Yung sabi ni po ni Kagawad Bernardo sa po yun, DPWH po yung request. Pero nung time po na tayo barangay 13, kinikater po natin yung paglilinis niyan para matanggal po yung mga kawayan po dyan lahat. Ang katotohanan po, parang nakalimang linis po ang barangay noong time na yun na ako. Pero nung huli na po, hindi na kaya ng barangay kasi malaki na masyado yung mga kawayan dahil nga dito po sa ating mga rulok na naka-stack. DPWH po, yung ating na-requestan po niyan. Hindi po dito sa ating thank you very much, Mr. Presiding. Kagawad Chua. At tungkol po sa ating panahon doon sa Malalong ngayon po ay medyo nag-aawas-awas na yung ilog. Anong nakaraan kasi inayos siya ng ito si nila Engineer Jeffrey Diaz kasi yung nila ayusin nila yung ilog, kumuha sila ng graba, nilagyan nila yung ilog, parang binutasan lang nila, konting tambak-tambak. Ngayon umulan na was out na yung kanilang tinambak. Yung purpose pala nila doon, kumuha lang ng graba. So hindi purpose na ayusin yung ilog natin, o ilog ng Malalong. Ngayon po, kaawas na siguro kasi kanina pa sa akin na parang kaawas na. Yan lang po, maraming salamat. Yes, Kagawad Paano lang Mr. Presiding para paliwanag. Hindi ako nag-speech, Mr. Presiding. Gano'n lang sinabi ng Kagawad. Hindi ako speech yun. Kaya nga po, question hour, privilege and question hour. Ako'y nagtatanong lang kasi ito yung importanteng tanong dahil ang daming mga sinasabi na yung napag-usapan natin dito tungkol doon ay iba po ang sinasabi. Mayroong kung ano-ano po naririnig ko dyan sa mga punta ako sa Pulutsyor. Kaya nga sabi ko, may tanong ko nga kasi kung sino ho ay nag-initiate doon, baka po pwede Mr. Presiding na papuntahin natin dito kung bakit nagsabi ng gano'n at para malinawan po ang taong bayan. Kaya nga nagtatanong ako sa inyo, Mr. Presiding,
Kasi napanood ko rin ho yung ano ninyo na kayo po ay tutol din sa pag ano na yan, no? Nasa pagbili na in fact dito ho sa atin na-legislate na po natin yan. Tapos na ho ng pag-usapan. Kaya nga, yun lang Mr. Presiding, tinatanong ko lang kung sino po ang nag-initiate. Yan kagawad. Piling isa-isahin yung nagpirma kung sila ba ay ano to, yung sa ngayon ba doon o napilitan lang, no? Kasi tama yung sabihin mo na ano na legislate na yan. Kaya lang yung ating sangguniang bayan ay nagtumututol nga yung apat, ano? Na hindi dapat dahil sobrang mahal yung lupa na yan. Kaya lang walang magawa dahil majority nga kayo. So ngayon, ito ang paraan na ginawa ng taong bayan na tututulan yung pagbibili ng lupa na yan. Kasi sobrang mahal. Kung isipin nga natin sa ibang bayan nga, wala pa nga ganong presyo. Halos maging syudad na yung mga bayan na yan. Pero ng Batangas at Brooksville. Wala pang ganong halaga. Dito lang sa atin. Laging sinasabi, kaunlaran. Bumabili kaya ang lupa na yan, maunlad na Espanyola. Yung hindi pa rin eh. Narinig ko na rin sa Presiding yung sagot na hindi nyo alam kung sino nag-initiate, no? Yun nga po. Yun nga tungkol sa pagmahal po ng lupa, na ano na po yan, legally, ano po yan, dumaan po sa legal, na alam ko, dumaan po sa assessor's office, dumaan doon sa provincial assessor, hindi naman po tayo rito nag-presyon yan. Siyempre talagang ngayon po, inauna ko lang po na napakamahal na po talaga ng lupa, lalo na sa highway. So, Mr. Presiding, yung mga sinasabi ninyo na sa inyong live na mura dun sa iba, matagal na po na panahon talaga yun. So, yun po, mga tao po yan. Yung may-ari, saka mga assessor's office, sila ho nag-presyo ng lupa niya pagkaalam ko. Legislative na po yan. Thank you so much po. Ito po. Matanong kita kagawad. Yan ba ay na-convert na as commercial yung agricultural land? Tingin ko hindi pa eh. Kung ano pa rin, agriculture. Kaya tingnan natin yung tax declaration yan, ay agriculture pa rin yan. Siguro, Mr. Presiding, mas maganda kung malinaw na kasagutan para doon ho sa tanong ninyo. Put on the record po na ipapuntahin na lang po dito si Assessor. Kasi sila po talaga nag-usap tungkol dyan. Ako ay wala rin po masyadong know-how dyan. Para lang ho maiwasan natin ho yung mga pagbibigpang o mga kabuluran dito sa ating bayan. Kasi mahirap naman po yun. Totoo lang ho. At sila naman po. Si Assessor, sinulatan natin naging tayo ng tax declaration ng 3 lote. Ang sagot naman ay hindi siya magbigay dahil doon sa anuang batas na ito. Yung sulat niya, hindi siya nagbigay ng tax declaration. Sabi ko nga for legislation ng Sangguniang Bayan. Ito sana papasok sa ngayon. Yung tax declaration na yun, kung magkano ba talaga ang tax declaration ng lupa, diba? Ang gobyerno, kumari nga ay donasyon lang, hindi bumibili ng mahal. Diba? Itong ating munisipyo, 4 hectares, yan ito, donate. Yung palengke natin sa hektarya, donate. Kung alpad, yung pensyo, 4 na hektarya, donate. Yes, kagawad ka lang. Kaya, Presiding, kagaya nga ng nabanggit ko, yung privilege speech kasi, hindi siya defeatable. Tapos kung may tatanungin tayo, magpapatawag tayo ng tao, yun tinatawag po natin question hour. So yan kasi pwedeng hindi natin sagutin, pwedeng sagutin. So, yan po, karapatan po ng isang tao na magtanong, pero pwede din po siya sagutin. Ito po, Mr. Presiding, total nabuksan na natin po ito. Kasabing binabaha po tayo, ay gusto ko lang banggitin sa inyo na siguro kung dumadaan po tayo sa kalsada na yan, actually matagal na yan ay hanggang ngayon Mr. Presiding, napakahirap motor, tricycle. Siguro kung magandang sasakyan mo, hindi mo po maramdaman yung duba. Pinababanggit ko po ng kalsada ito, yung ginawan po natin ng resolusyon na ayusin ng kahit bahagya yung bungad ng pagbabalat. Yung dyan sa may Wilcam, papunta po dito sa provincial district hospital. So, napakahirap po, Mr. Presiding, marami na pong na-aksidente dyan.
Kung hindi man po natin makumpleto ito, ay pwede nating tanggalin muna, total may bulldozer po tayo dyan, tanggalin muna yung semento na yung konkreto ng mga basag-basag, palitan na lang muna ng graba, Mr. Presiding. Kasi although provincial road po yan, Mr. Presiding, ang gumagamit po dyan ay 90% taong bayan ng Hispaniola. So dapat ito, Mr. Presiding, ma-aksyonan na ito. Lalo na pa piyesta po tayo, nakakahiya sa ibang bayan, sa mga nabisita po natin, na pagpasok pa lang dyan, ay lubak na kaagad at sira-sirang kalsada ang nakikita po nila at naramdaman po nila. So yan natin, Mr. Presiding, hinihiling po natin sa Chief Executive na kahit papaano, kahit bagya man lang, takpan po muna yung lubak-lubak na yan. Ayusin muna kahit hindi po makukwento. Thank you po, Mr. Presiding. Siguro, Madam Secretary, isulatan natin na ating Chief Executive tungkol dun sa roads na yan. Okay? Other than that, Okay. Thank you very much, Mr. Presiding. Actually, before ako pumasok ng SB member po, ang problema na natin yung kalsada na po na yun. Pero hindi po ako magtutok po doon sa dyan po sa Panigagawan. At kayo po dati, sabi niyo pag provincial road, bawal galawin po ng munisipyo dahil mga kasuhan tayo. So, Mr. Presiding, relate with ng ating gagawal, Joel Harmain. Patungkol doon sa lupa, Mr. Presiding, dagdagan ko lang ng konti, Mr. Presiding, kasi medyo masusi po tayo pagdating sa ganun. Nagtanong po tayo, Mr. Presiding, pumunta po tayo ng Puerto. Pumunta po tayo ng province, Mr. Presiding. Actually, ang offer ng mayari talaga nung time na yun is 1,500 per square meter. So, doon ko rin po nalaman na mayroon pong appraising committee ang ating province. Nang nag-out ko po sa mga po ng province is wala pong sinabing mahal. Sila po ang nag-presyo ng lupa po ito. Kung hindi lang po nagsisinungaling yung tao na kausap ko, sabi niya, wag mo lang akong panin. Basta sabi niya, kami po ang bumaba dyan ng appraise ng lupa na yan. And after that, Mr. Presiding, kinausap ko si Assessor. Tinanong ko rin po siya, through phone lang, hindi kami nagpasap ng harapan. Tinanong ko siya kung ano po yung status ng lupa. Para sa kanya, Mr. Presiding, hindi po mahal ang lupa. Kung kayo kay Assessor kung kaya nasabi ko po siya, Mr. Presiding, and shortly, nasabi ko po sa kanya, if ever ba na imbitahan ka ng sangguniang bayan, pwede ka po bang mag-attend, Sir Bagusa? Okay? Ano po doon? Bagusa bayan ka? Ay, ito na, Sir Edmond. Willing po siya, Mr. Presiding. So, dito po, maririnig po natin sa ating assessor kung talagang tama yung sinabi niya sa akin in phone na magsasalita po siya dito patungkol po sa lupa na yan. May mga problema man po sa lupa dati na paper man po talaga dito sa inyo is napag-usapan na rin po namin. But, hinihiling po, Mr. Presiding, para sa kalinawan ng lahat, by next session, kung katigan ako ng ating mga kasamahan, invite po natin si Sir Edmond Pacosa para makapagpaliwanag din po sa atin. So, willing po siya magsalita ayon po sa kanyang sinabi sa akin dito sa ating. okay. Thank you very much, Mr. President. Kayo na imbitahan natin si Assessor sa Monday. Ayun. Kau jalan. Bernardo. Kau jalan. Thank you. Hello. Okay. Thank you, Mr. President. Siguro no need na invite si Assessor kasi approve na po yung ratification, approve na po ng Sangguniang Bayan. At hindi na po dapat pinagdadibatihan yan. Dapat noon pa lang sa committee, pinatawag po si Assessor, pinatawag po mayroon pa province ba galing sa province, halos lahat. Doon sa Presal po, Mr. President. So no need na, tapos na po yung issue na yun, Mr. President. Ngayon, kung may mga problema po dyan, pwede na lang po, makabol na lang. Hindi na dito dapat pinag-uusapan niya kasi napag-usapan na yung ratification. Tapos na po yan, Mr. President. Lipat na po tayo sa ibang agenda. Thank you po. Okay? So, yun. So, ko lang po ipaalam po na petisyon po ay hindi pa tapos. Kaya ang usapan po natin ay petisyon. Yung tungkol po sa pagpipetisyon, ang tanong ko po kung sino, di ba? Sino na naman, hindi niyo po alam. At yung po tungkol kay assessor naman, ay tungkol din po sa ini-issue. You know, ini-issue po.
na mahal. Kayo na rin po may sabi galing sa mga University Society. Kaya nga, gusto natin maliwanagan. Maliwanagan ang lahat. Huwag naman ho natin gawing issue na mahal. Yan po, Society. Kung pwede po, ano natin dito si Asison, para may liwanagan tayo. Ito yung sinasabing mahal. Yan. Okay, kagawad. Matungkay? Ang request ko nga po, Mr. Presiding, sunod na session para makapaghanda rin yung ating, yung ating sisal pakusay. So, kagaya po ng problema po natin sa kapirahan, lagi po natin pinapatawag yung tatlo, di ba po? So, problema po natin sa kalupaan, ang makakasagot lang din po yung ating asesor. Kaya, much better po talaga na imbitahan po natin. Ako yung request ko para makapaghanda si Sir Bagusa, next session po, kung kakatigan po ng ating mga kasama. Thank you very much, Mr. President. Okay, so anong pleasure ng body? Tulad ng sabi ni Councilor Galan, ngunit nga po kasi approve na po yung ratification ng i-authorize natin si Mayor. Dapat nga po doon pa lang sa committee na paghandaan na po yun, napatawag lahat ng concern. Doon pa lang po, pag-approve na, yung dagdag doon kay Councilor Harmain, yung petisyon na kaya naungkat yan, antayin natin na ipareceive dito sa Sangguniang Bayan. Kung mayroong petisyon at i-refer sa committee, doon natin siguro patawag ulit lahat. Kung may petisyon sila, tapos patawag lahat. Yung petitioner, kung sino man dyan, wala pa naman tayong natatanggap na petisyon dito Huwag na muna po natin pag-usapan yun. Wala pa tayong natatanggap. Kung mayroon man dyan sa labas, baka gawa-gawa lang yan kung ano lang yan. Antayin natin po dito sa opisina ng Sangguniang na may pa-receive yung verified complaint ng petition na yan. Yan ang Mr. Presiding. Yes, BBC? Thank you, Mr. President. Ang totoo po ay may nagpapapirma sa Pool of Interior. But in my leadership, hindi po namin alam. So, sana kung talagang maganda yung sistema, baka pwede namang tumaan muna sa barangay, mag-courtesy, although na yung nagpapapirma ay taga-Pool of Interior, na si Mr. Balboa, pero doon lang banda sa medyo tutubo na area, doon nagpapapirma sa Malibong. But dyan sa proper, dyan sa amin, wala. Sana na medyo hindi maganda yung dating sa amin. Kaya sana lahat naman yata ng ginagawa. Dapat nagkukurtisi doon sa barangay. Hindi naman kami maghahadlang dyan kasi karapatan nila yun para sana maging aware lang kami. Kaya maraming mga nagtatanong ano pa yung mga nagpapirma doon, so wala kami na isasagot maliban doon sa nagpapapirma para sa mga simbahan ng Katoliko in relation doon sa mga approaching mining company daw na mag-a-apply. Pero may another group na nagpapapirma headed by Nonoy Balboa sa bandang Maribong, at yun po ang hindi namin alam. Kaya, kasi nga hindi naman sa amin, kaya yung mga tanong ng iba, hindi rin namin kayang sagutin. Ang negatibo pa, parang sinasabi lang, parang may nangyayari sa barangay mo, wala kang alam. Hindi po ba? So, sana kung sino man sila ba, pwede mang dumaan sa barangay. Kung kakampi man nila ako, hindi yung sukatan. Pero in relation to additional, nung nakaraan na-approve na yan, yung sa lupa. Yung 1,000 per square meter ay mura along the highway. Sabi ko noon, yung lupa ni Kuya Larry dyan na 1,000 square meter ay binibinta ng 2 million. Meaning 2,000 pesos per square meter. Yung 10 million per hectare is only 1,000 per square meter. Kasi ang 1 hectare is 10,000 square meter times 1,000 million. I think hindi kamahalan. Kaya ako nung nagpaportin ako. Pero siyempre, ang gusto lang din natin malaman nga, bakit may mga petition pang nangyayari na ito ay approved na sa Sangguniang Bayan. Thank you po, Mr. President. Okay. Kagawad, last na yan. May motion po akong Mr. Presiding na baka pwedeng imbitahin natin. Kasi in-relate po na napapag-usapan po at saka may petition. Kung matatandaan po natin yung tatlo laging pinapatawag po natin tapos na lahat ng event, pinapatawag po natin sila tapos na lahat ng event, tinatanong na natin yung mga expenses nila. Ibig sabihin po,
pwede rin po natin siya ipatawag. Kasi tapos na rin po dito, ang sabi ni Kagawa, tapos na. Almost pinapatawag natin yung tatlong ang treasurer at may budget at saka yung ating accountant. Tapos na rin po yung mga event, tapos na ang budget, tapos na po ang lahat. So, Mr. Presiding, ako naman, para malinaw lang sa atin, pares-pares po yung ating aim dito na maliwanagan po tayo. At saka, Mr. Presiding, ako talaga kasi medyo masusik ako pagdating dito. Mayroon pong isang flag ceremony, plan ko lang po mayroon isang flag ceremony to one time last year, yung ating province. Sinasabi po doon ng kanyang sekretary doon sa flag ceremony, tiniklear po ng kanyang sekretary sa flag ceremony, na lahat po ng first class municipality, particularly El Nido, Taytay, Batarasa, San Vicente, parang 7 bayan po yun, is 2,500 per square meter na. Maliban po dito sa mga bagong usbong na bayan. So, Mr. Presiding, kung sa akin nga po sa aking pagsaliksik lang, napakamura po ng pagbili po ng lupa na ito. Kung susundin lang po natin yung talagang appraising committee na tinatawag doon sa province. So, Mr. Presiding, thank you very much. Hinihiling ko po pa rin sa body na imbitahan po natin si Sir Bakusa po next session. Last, Mr. Presiding, para maliwanagan tayo. Kaliwanagan po gusto natin. Katotohanan, kaliwanagan. Yun po, yun lang naman po. Medyo may kaguluhan sa labas. Dapat itanong din natin kung paano po nangyari yung gano'n. Kaya nga dapat sana, no, dito kay sa ating asesor, yung mga malapit sa highway, dapat ang tax declaration dito ay 1,000 na per square meter sa kanilang buwis. Dahil yan ang... Kaya nga, dapat yan i-tax na rin yung lahat ng lupa dito malapit sa highway, lahat ng 1,000 per square meter na. Hindi yung mga tag 200 lang, 100, no? Hindi malaking buwis na malaking koleksyon. Okay? So siguro para tapos na to, imbitahan natin sa Monday si Asesor. Yes, thank you. Okay? Meron pa? Mr. Presiding. Thank you very much, Mr. Presiding. Mr. Presiding, may babasahin na ako kasi nakaraan privilege ko rin po ito. Babasahin ko lang po ito para maliwanagan po. Ito po yung sa ating Department of the Interior and Local Government about doon sa issue natin nakaraan, yung sa 2/3. Hindi ko lang alam po kung ano yung basta ito po, kwan po ito, DLG kwan po ito. Babasahin ko po siya kung halimbawang, gaya ng sinabi ko nakaraan, kung halimbawang, kasama po dito yung lahat ng function po natin. Kung halimbawang tama po kayo, tatanggapin po natin ayon po dito sa nakasulat. Hindi ako masyadong marunong mag-intindi na English, ma'am. Mr. Presiding, pasahin ko lang po, Mr. Presiding. Medyo mahaba konti, pero kailangan po natin mabasa po ito. In reply to your first query, and bears stressing that your Sangguniang Bayan is composed of 8 regular members, the Liga ng mga Barangay President, the SK Federation President, and the Vice Mayor as presiding officer. May it be noted that in our long line of opinions, we constantly open that the number of the Vice Mayor as presiding officer should be included and determining the number of quorum. The inclusion of the number of the Vice Mayor and determining the number of quorum was further bolstered by the decision of the Supreme Court and the Kumbwa versus Aguirre 310 SCRA 867 July 20, 1999. Where the Supreme Court ruled that when the Vice Mayor becomes the acting mayor, he is not anymore allowed to continue the preside over the Sangguniang session as we were expected to perform full-time executive function. Section 446, Composition. Letter E, the Sangguniang Bayan, the legislative body of the municipality, shall be composed of the municipal vice mayor as the presiding officer,
the regular Sangguniang member, president of the municipal chapter of the Liga ng mga barangay, the president of the Pambayang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan, and the sectoral representative as member. The foregoing would clearly show that the Vice Mayor as presiding officer is a composite member of the Sangguniang. Hence, the intriguing issue is as to whether or not that number of the presiding officer is to be included, and determining the quorum of the Sangguniang has already been resolved with the advent of the new local government code of 1991, Republic Act 7160. The dilemma as to whether or not the number of the presiding officer is to be included in determining the number of quorum of the Sangguniang was brought about by this fact that under the local code government code Batas Pambansa bilang 337, the presiding officer then of the Sangguniang was the mayor. Hence, from the foregoing discussion, it's become more clear now that the legislative intent and the judicial wisdom and to provide a complete separation of powers and function between the mayor as the local chief executive and the vice mayor as the presiding officer and the composite member of the Sangguniang and those performing legislative function. Accordingly, and as a Sangguniang with 8 regular member, 2 ex officio member representing the Liga ng mga Barangay and SK Federation and the Vice Mayor as presiding officer, the total number of membership in the Sangguniang therefore is 11. Ano ba ako? Relative thereto, Section 53 of the Local Government Code provided that a majority of all members of the Sangguniang who have been elected and qualified shall constitute a quorum to transact official business. Hence, as provided for by law, quorum is the majority of all members of that Sangguniang majority has been defined by jurisprudence as that which 50% plus 1 or that which is the greater than half of that membership of the body. We note, however, that the Sangguniang is 11 divided by 2 will give us 5.5. Yes, 5.5. Hence, 5.5 plus 1 will be give us 6.5. It hence that more appropriate thing to do is go down to the next lower whole number, which is 6. 6. Okay. Currently, therefore, if we taken the relationship of 6 versus E versus 5.5 is 6 is definitely greater than 5.5. Hence, 6 is greater than is 1/2 of 11. Okay po. Under section of 49 of some code, if there are 6 months of 6 member of our Sangguniang present, but the vice mayor is absent, then the 6 member which number already constitute a quorum shall elect from among themselves the temporary presiding officer is the Sangguniang. This applies to both regular and special session of the Sangguniang. So, pwede po yung 6, tama po yung nag-preside si Kagawad Bernardo. So, ngayon Mr. Presiding, before ko po ipagpatuloy po yung isang babasahin ko, kuwan po natin, ang alam kong ano po yung inyong masasabi po doon sa nabasa ko dito sa ating actually wala sa batas po natin yung 10, hindi po nailagay ng DILG po natin, hindi po sila aware doon sa 10. Sa 11 po sila focus. Yung 10 po hindi po talaga na ano, pero nakikita po natin dito, ang nakalagay po dito,
Hence, the more appropriate thing to do is down to the next lower whole number, which is 6. Yung 6.5, kung sa mathematics po natin tinababasihan, yung 6.5 sana, tawag dito, round off into 7. Di ba po, ma'am? Sa mathematics po yun. Hindi ko lang po alam kung ano yung 6.6. Di ba po? Naghingi ako ng tulong sa ating body kung ano po yung tama po sa ating batas. Kahit na mayroon po tayo nitong mayroon po tayong hawak na DILG advice, itatanong po natin sa body kung ano po talaga yung ibig sabihin po nito. Yung 6 na sinasabi mo, two-third yun? Simple majority lang po yun. Wala po siya kasi sa Simple majority, yung sabihin 50 plus 1. 5, 6, carried na yung 6, diba? Ay, yung two-third. Yun po, yung sa two-third po, ang alam ko po kasi sa two-third na kausap ko lang po yung DILG natin sa province. Yung staff niya, ang two-third nun ay 7.3, which is down to 7. The two-third of 11 is 7. Opo. About dun sa two-third ng 10 is 7.6. 6.6 ba yun? 6.6. Kung ikukumpara po natin dito, gaya ng sinabi ko po ng Mr. Presiding, the 6.5, ang sinasabi dito, go to the lower whole number. Ibig sabihin, kung sa mathematics natin yung dadaanin, yung 6.5 is round up to 7. Kung titingnan po natin sa mathematics. But, gaya ng sinasabi, tayo po ay tao. Hindi ko rin po alam kung ano yung 6.6, but sinasabi po dito, bumaba ka doon. From 6.5, bumaba ka doon sa whole number with 6.5. 6.5. Ay, kung 6.6, baka pataas, hindi pa baba. Wala po kasing round up sa tao, Mr. Presiding. Yun ang sinasabi po dito. Yun ang pagkakalam ko, Mama. Sa akin po pagkakalam, yun lang po yung pagkakalam ko. Ang 6.5, kung i-round up po natin sa mathematics, ano ba yan sa mathematics? Absent ako. Yung 6.5 ay Siguro magsulat na lang tayo sa DILG round up. kung ano yung masabi nila doon sa usapin yan. Opo, ito, actually, Mr. President, galing din sa kanila. Pero yung pag-unawa lang, kailangan po natin. Black and white, pagsulat tayo sa kanila at sasagutin naman nila. Paano matapos na ito? Opo, Mr. President. Basta ito, Mr. President, kasi na-challenge ako nakaraan na magdala ng DLG advice or anong advice. Nagdala po tayo, which is galing din po sa ating DLG. Follow-up question lang Sir Presiding. Yung bang binasa ni Gagawad Gatumbay po DILG opinion o kaya yung Supreme or Court ruling? DLG opinion. DILG Which opinion. is from the Lupang Government. Mayroon pa kasi mas accurate yung Supreme Court or Court decision po. Kasi ang alam ko po ganun din, bababa din, rounding up to the full number naman, the lowest whole number. Yun nga po, natanda ko sa seminar natin, wala akong kalahating tao. Kaya yung kalahati, hindi siya nabuo. So ibababa natin siya, ito pinakamalapit. Diyan kasi sa DLG yung sabi ni Kagawad Gatungay, 10 lang dyan na client. Totoo naman kasi nung paggawa kasi ng RA 7160, 10 lang din talaga noon. Tapos, 8 elected at large. Tapos, 2 ex-officio SK at saka barangay captain. Pero may provision dyan sa local government code na IPMR, women sector, sa palengke pa ba yan, kung ano pang mga sector. Pwede siyang maupo as dito sektor ng sanggunian, ex-officio. Depende po sa atin yun. Kaya yung 10 dyan, dati pa yan, hindi pa nakuha yung hindi pa wala pa yung yung mga IPMR, hindi pa tayo nag-create. Nung yung sa SDLG, kinailangan natin na magkaroon ng IPMR representative, parang mandatory representative talaga sila. Kailangan natin yung kaya naging 11 na tayo dito. Tapos sa ibang city pa, mayroon pa sa bawat district, pwede pa yun, uupo as isa na councilor. Depende po sa dami ng councilor. Kaya lang mapahaba na to. Yan naman yung binasa ni Councilor Gatungay. Batayan din natin yan kasi nakalagay rin naman yan sa local government code.
Halos doon din po yan lahat. Actually, Mr. Presiding, 11 po na dito. 11 po yung nabanggit ko kanina, hindi 10. 11 na po kagawad, which is 6 siya. Yung pag-unawa ko, pinuulit ko lang, Mr. Presiding, yung pag-unawa ko, 5.5 yung kalahati ng 11. Which is, ang batas po natin is half plus 1 is 6.5. Sa mathematics, yung run-off ng 0.5 sa mathematics, kung hindi kayo absent lahat ngayon sa nung nag-aaral po tayo, ang run-off po niyan is 7, ang 6.5. From 0.5 to pataas, 7 po yan. Kaya nga po, sabi ko, wala rin po 0.6 na tao. Ang nakalagay po kasi dito, back to the whole number, which is 6. So tama yung Mr. Presiding, ito, dinala ko lang po ito, ma'am, Mr. Presiding, dinala ko lang ito, mga kasama. Dinala ko lang po ito para masagot po yung kuwan nakaraan na magdadala po tayo ng papel. Yung mga sekretary siguro, mayroong ipa-plus para makita natin kung ano rin ang version dito. Ikaw, Mr. Presiding. Yung kasing binasa ni Kagawad Gatungay, ano po yan? Opinion po ng DILG. Tapos base po yan sa Local Government Code 7160. So, hindi po tayo, kasi ako talaga, hindi ako convinced ito. Ayun, tama yung sinasabi niya, majority. Simple majority lang yan eh. Pero yung two-third, magbibis tayo doon sa mataas. So, DLG opinion. Yung DLG opinion, ano pa yan eh, contestable pa yan kung minsan, iba-ibang opinion. So, yun lang din, Mr. Presiding, siguro, hindi pa panahon yan para sagutin. So, ngayon, kung may mga ano tayo dyan, na reference tayo na mga kasagot ng tama, yun siguro sa nagsige natin, Mr. Presiding. Thank you po. Mr. Presiding, ulitin ko lang, Mr. Presiding, kasagutan lang po ito sa pagsabi nyo nakaraan sa akin na magdala ng DLG opinion na ayon sa request po ninyo. Ulitin ko, yun na po yung aking... Okay, so, Sek, meron ka paki-plus mo. Suspend pa ba natin? Privilege question na ba ito? Thank you, Mr. Presiding Officer. So, as per order din po last time, we also conducted our research regarding that. Mr. Presiding Officer, I just would like to ask the Honorable Councilor if the legal opinion he is holding is number 82 series 2007. Number 82 series 2007 po. So we also hold the same plus this one, this was rendered on 2007. So ang una pong nakalagay dito is on quorum. In determining the quorum, included si Vice sa pag-determine kung ilan dapat ang quorum. So 11 nga po yun. And according to the explanation there, 11 divided by 2 is 5.5 plus 1. Kaya po siya nag-move down kasi kung titingnan nyo po, according to them, wala pong half, di ba po? Wala pong half na tao. So, ang nangyari po is, pag inad mo po ng 1, kung 6 ka lang, bababa ka sa 6.5, 6, di ba, bababa ka sa 6, mataas pa rin yun siya sa 5.5 po. Naano nyo po yung, pag binaba mo po siya sa 6, ang half natin ay 5.5, ang 6 is more than the half. So kaya po, pwede siyang mag-go down. Pero kapag ang usapan po ay 2/3, like this one, sa explanation po dito, ang 2/3 ng 10 ay 6.67 as mentioned. The mathematical computation is 6.67. Kapag ibinaba po natin ang 6.67, binaba natin sa 6, hindi na siya higher than 6.67 or hindi po siya may considered as 2/3 kasi meron pong 67 na sobra na hindi natin na-meet. So, ang rule po sa ganito, kapag 2/3 po, automatically aakyat ka. Kasi that's the na-meet mo yung 2/3. Hindi ka nagkulang. Kasi kapag kulang ka, ibig sabihin po nun,
not authorized ng decision mo. So, unlike in the forum, kapag binaba mo siya sa 6, more than half pa rin yung 6. Kasi 6 is more than the 5.5. Kaya pwede po, pag quorum po, bababa ka sa 6 talaga po. Pero pag 2/3 po, pag ibinaba po natin siya sa 6, hindi po siya 2/3 kasi hindi niya na-meet yung 2/3 counting. Dapat 7 po siya. So maliwanag dito 7 pag 2/3 ang pinag-usapan. As per legal opinion, as per legal opinion din po, ang 2/3 ng 10, dyan po sa screen, ay 7 votes po. This was rendered ng 2021 po. Apo. Okay, so yun na. Gaya ng Mr. Presiding, ito present ko lang, although mayroon po na tayo nakita, may last, hingi pa po ako ng isang week kasi may karugtong pa po ito, sabi ng ating pan. Hiningi ko pa rin po yung 2/3 ng 10 po na yan. So, although nakita po natin at if ever saan man vice governor saan man po galing yan yung advice na po na yan, hingi pa rin po kami ng favor na baka pwedeng next season or next season pa po kasi hingi pa pero nag-hearing po ako ng 2/3 ng 10 na advice. Mr. Presiding, ituloy ko lang po Mr. Presiding, meron pa po akong isang babasahin. Para maliwanag po sa ating lahat, medyo mahaba pero kailangan po natin kailangan po natin malaman lahat po ito. Section 54, Approval Ordinance. Every ordinance enacted by the Sangguniang Bayan shall be presented to the municipal mayor as the case. If the local chief executive concerned approve the same, he shall affix the signature on every page thereof. Otherwise, he shall be to get return the same with the objection to the Sanggunian which may proceed reconsider the same underlining ours. For clarification, therefore, may we point out of the twin of the Sanggunian level, a measure of ordinance has already been approved. The same is not yet called an approved ordinance, but rather it is called an enacted ordinance only, precisely per section 54 of the local code. What is to be submitted to the local chief executive for the approved is the enacted ordinance of Sanggunian. Once of the enacted ordinance is approved by the mayor, it now become and called as approved ordinance. Corollary, the local government code failed to provide a period within which for the Sanggunian to transmit to the local chief executive an enacted ordinance for his approved. The absence of the provision, however, should not defeat public trust, as we can simply apply the period provided for the under Republic Act 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standard for Government Official and Employees, wherein public officials are mandated to act on matters presented before within 15 days from the receipt thereof. Therefore, we are of the belief that 15 days period provided for the Public Act 6713 can be analogously to the local chief executive and enacted ordinance for the approved. May we not further that the under section 469C number 3 of the local government code, it shall be the duty of the secretary to the Sanggunian to forward to the mayor for approved copies of ordinance enacted by the Sanggunian and duly certified by the presiding officer, and in this record that the priest duly certified by the presiding officer means that the vice mayor as presiding officer or any temporary presiding officer for the matters
shall have certified that a session was indeed conducted, whereupon the ordinance to be submitted was deliberate upon the duly enacted by the Sangguniang concerned. On this juncture, it may be will be not that now ever in the local government code or other existing rules and regulation that members of the Sangguniang Bayan are required to sign the enacted ordinance. Anyway, the presiding officer has already duly certified as it's enacted. Besides that, votes of the Sangguniang Bayan members were already taken after the deliberation and properly reflected in the minutes of the particular session where said proposed ordinance was deliberated upon the approved by the body. Hence, with respect to the Sangguniang members who refuse to sign, there may be no liability, since in fact the law does not require the signing unless it is represented that they will sign only in change of something. In such case, this demand for something may constitute as violation of RA Republic Act 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, if it is the vice mayor who will refuse to sign by reason alone that everybody present in that session has not yet signed. His refuse has no legal basis to stand. May it is reiterated that it is duty of the vice mayor to duly certify and enacted ordinance accordingly for this Sangguniang members who demand something, and for the vice mayor who refuse to certify on enacted ordinance without any justifiable basis, there could be possible administrative or criminal case that could be filed against them, such as violation of Republic Act 309, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and other existing laws as may be warranted by those evidence. So, Mr. Presiding, ang pag-aalam ko po dito, the time na enacted na po ng Sangguniang Bayan, may count lang po siya sa 2004 batas po natin, hindi lang po niya isama po dito, but next session ay kukunin ko pa rin po yon. Ay 3 days po before napirmahan na po ang mga Sangguniang Bayan, napirmahan ni Secretary, 3 days po dapat po ma-forward na po sa ating Chief Executive. Yun po yung pagkaalam po natin. Ito, Mr. Presiding, binabasa lang po natin. If ever man mayroon po kayong mga batas din po na sa inyo na nakuha, is wala naman po tayong problema. But ito po ay hiniling natin at ibinigay. Ito po ay 2024 na batas, within 3 days na enacted ordinance na po ng ating Sangguniang Bayan. Mapirmahan po ng Secretary, mapirmahan niyo po, dapat forward na po doon sa ating Chief Executive. So, thank you very much, Mr. President. Yung minutes hindi pa na-aprobahan, i-forward na kaagad yung mission, ordinance. Ayun po dito sa aking pangunawa po. Mr. Presiding, ulitin ko po, Mr. Presiding, ayun po sa pangunawa ko dito sa batas na hiningi po natin sa DALG advice, yun po ang nakalagay. Yun na nga, kaya hindi pinirmahan kagad yan, meron tayong katwiran. Opo, yun po, Mr. Presiding, lahat po tayo may katwiran. But, ito nga, gaya ng sinabi ko, binasa po natin, inilink po natin sa ating DLG advice po ito. Ito yung binigay. So, ito po yung babasahin po natin. If ever na may mga katwiran po kayo, wala naman po tayo. Pwede, simple majority. Pero kung yung medyo masilan, ilang days lang, 15 days? 3/7/20 po ang ruler. 3 days simple, 7 complex, 20 high-tech.
So, doon na ano doon. Okay po, Mr. Presiding. Kaya nasabi ko may karugtong pa rin, Mr. Presiding. Thank you very much po at maraming salamat po sa inyo lahat. So, meron pa? Wala na. First reading ng committee, referral of proposed measures in communication. Number 1, Madam Secretary. Forwarded Resolution Number 34, Series of 2024 of Barangay Iraray, a resolution requesting the Honorable Sangguniang Bayan of Sopronio, Española to allow the request for renewal of Dump 4 and Ikang of Mr. Abdulhan Umar at Aligaya Uno, Sopronio, Española, Palawan. Mr. Refer to Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Means. Number 2. Forwarded Resolution Number 2, Series of 2025 of Barangay Iraray, a resolution requesting the Honorable Sangguniang Bayan of Sopronio, Española to allow the Barangay Council of Iraray to hold 3 days Quinta Kasi on March 22, 2025 at Barangay Iraray, Sopronio, Española, Palawan. Mr. Refer to Committee on Ways and Means. Refer to Committee on Ways and Means. Number 3. Communication from the Municipal Budget Officer, Arzid A. Manzul, respectfully submitting the review actions and observations of annual budget fiscal year 2025 o Barangay Punang and Sangguniang Kabataan ng Barangay Punang, Sopronio, Española for appropriate action of the Sangguniang Bayan. Mr. Refer to Committee on Finance. Appropriation. To Committee on Finance, Budget and Appropriation. Number 4. Forwarded copy of Sangguniang Kabataan Annual Budget and Annual Barangay Youth Investment Plan of Barangay Iraray for appropriate review. Again, Mr. Refer to Committee on Finance. Appropriation. To Committee on Finance, Budget and Appropriation. 5. Communication from Mr. Sonny Q. Lee, owner of Red Phoenix Cockpit Arena, requesting for endorsement of 3-Cup Derby on January 25, 2025 to be held at Red Phoenix Cockpit Arena at Sitio Tagbabalat, Barangay Pulod Shore, Sopronio, Española, Palawan. Mr. Refer to Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Means. Number 6. Communication from the Municipal Mayor of Nera Island, Tesorio, requesting for legislative action on the following measures. Local Health Board Resolution Number 2024-009, recommending to the Sangguniang Bayan the adoption and approval of the guidelines on the use, management, and utilization of the PhilHealth Trust Fund from the proceeds of the PhilHealth Consulta Package. Mr. Refer to Committee on Health. To Committee on Health. 30. Local Health Board Resolution 2024-010 or 010, recommending to the Sangguniang Bayan the adoption of the 2025 Municipal Action Plan. Mr. Refer to Committee on Health. To Committee on Health. Okay, the next to the committee report. Number 1, committee report number 2024-8 of the Committee on Finance. Budget and Appropriation. Okay, kagawad Mike, number 6. Presiding, ano na naman to, adapting the schedule of income classification for general income reclassification of province and cities based on the income ranges under Republic Act 1994 in the municipality of Española. So, for the presiding officer, the Committee on Finance, Budget and Appropriation, to which the above subject was referred to, respectfully submit his reports and findings on the subject. Number 1, that the average estimate in annual income of the municipal government of Española, Palawan, fiscal year 2025 is amounting to 319,396,637 pesos. Compared to the based on the income classification municipality provided under Section 5, paragraph C of the Department Order Number 0742/2024. The municipality of Española is eligible to be the first class municipality in the province of Palawan. So, finding a recommendation, the committee therefore recommends for the approval of the following subject to the presence of resolution adopting the schedule of income classification of provinces and cities of municipalities based on the income ranges under RA number 1994 Municipal Government of Sopronio, Española, Palawan. It is further recommended that the measure be tackled in this particular session. Prepared by yours to the Chairman
your slowly chairman committee of budget appropriation concord, Corporation with junior co-chairman of Manila Pisay board member, Dr. Elder Galena. May comment regarding this curriculum report number 2025-08. Yes, Kagawad. Thank you, Mr. Presiding. Kasi sa pagkaalam ko kasi, yung reclassification, dapat yan ordinance, hindi sa resolution, kasi permanent and nature siya. Dapat anuin natin yung ordinance. Maging an ordinance adapting reclassification ng municipio of Sopronio Española, hindi sa resolution. So, anong sino dito? Kagawad Garmay? So, Bisay, pabago-bago po kasi itong classification, pero pwede naman siguro. Yung title kasi dito, resolution, hindi ordinance. Oo. Yes, Kagawad Garmay. Hindi na po itong pagbabago kasi first class municipality na tayo, ang ordinance na talaga siya na first class municipality na tayo. Kasi pag resolution, yun ang pabago-bago. Pag ordinance, hindi talaga mababago ito. Kaya nga, kailangan natin ordinance talaga. I mean, yung income natin sa society. Pero dun sa classification first class, adapting resolution. Ano ordinance adapting? Pwede naman. Pwede rin sa mga. Yan, bali, sa ngayon na state na resolution, na, ordinance na. Kagawad Garmay. Narinig ko ito ng nakaraan, Mr. Presiding. Parang ito yung advice po ng ating accounting at saka ng is solusyon ang ilalagay. Di ko lang alam kung paano ito. Basta yung narinig ko ito na happy yung narinig ko ito is solusyon dapat ang gagawin. Kaya yun yung pinorward po doon sa office ni Mayor. Okay, so kung siguro kung yun ang yes, Kagawad Garmay. Kasi based nga dyan, under Republic Act 90, dapat batas talaga siya. Batas, kasi resolution is not a law. Hindi talaga. It's not a law. Request ka lang eh. Batas talaga, ordinance talaga dapat siya. So, anong question ka ba? Resolution, ordinance? Ano yung pwede sa Bisay? Ordinance, di ordinance. Wala naman. Kung resolution, kung hihingi nila yung resolution, di palitan natin ang resolution. Basta ano dito, ang pinaka-importante kasi dito, adapting the schedule. Yung i-adapt natin, yung schedule ng income. Dahil ang income po natin ay pang first class na. At ang kasalukuyang classification natin yan ay second class. Kaya we are, legible na. Legible na maging first class. Kailan naman po? Yung gano'n, meron ka naman. Thank you po, Mr. President. Kung ako po, ordinance po talaga yan. Kasi pag nag-first class po tayo, hindi na po magbabago yan, hindi po pwede tayo mag-second class. So, ordinance po siya. Kaya nga, dapat nga, Mr. President, dahil committee report dito, dapat nag-conduct talaga ng committee hearing para matanong talaga sino ang concern po ba dito, si Assessor, di ba? So, tsaka kung may mga tao na kailangan dito, matanong kung ordinance pa siya o resolution. Ako, Mr. Presiding, ordinance po talaga yan. Thank you po. Wala na akong comment doon kaya sa official to official. Okay na. Kung saan na pwede. Napakadali lang naman po na simple lang unawain ito. So, ang adoption lang. Ang draft nito, meron na ordinance, ha? Ordinance. Oo, palitan lang po. Dapat ayusin yung ordinance. Ano yung draft? Kung paano. Okay. Okay, sige. Madali tayo kausap. Thank you. I move that the adopting of the schedule of income classification for the general income classification of province and cities and municipalities based on income ranges and the Republic Act 1994 municipality of Supreme Lagi adopted. Yung Kagawad, alam mo, hindi pa natapos to eh. Kasi ang recommendation ng bill dito is to surely tackle in this particular section. So, hindi pa natin natanong sa bagay kung papayag sila na tackle kagad ito. Thank you. Mr. Presiding, Yes.
Kasi kung magiging ordinance po siya, Mr. Presiding, may section pa yan eh. Hindi ko lang alam kung yung draft resolution may mga section mo ba. So wala. So paano po natin itatackle for this particular session? Dapat next regular session na Mr. Presiding. Kasi mahirap mag-approve ng ordinansa na walang draft ordinance. Mr. Presiding, nagja-jump na tayo lang, Mr. Presiding. Nasa committee report pala tayo. Ba't dinidiscuss na natin yung Hindi nakalagay dito kasi dapat aprubahan na siya ngayon. Pag ito na-aprubahan, hindi, aprubahan na ito. Ay, hindi ganun, Mr. Presiding. Mali po. Ito po yung recommendation ko lang. Na-aprubahan po ito. Ito po. Yung committee report po. Wala pa po tayo sa ano, di ba? Business for the day. Papasok pa lang tayo sa business for the day. Nasa ano pa lang tayo committee report. Hindi ilagay dito na ilagay sa siguro pag siguro. Ay, mamaya pa po yun. Pagpasok niyo po ng committee, sabi mo, business for the day, doon na po yun. Itatagal ko na po, ibabasahin ko na. Pagbasa ko na walang kung anong mga kailangan, edi saka po natin ano naman. Ganun po yun. Sige. Mas po tayo sa loob. Sa po ha? Medyo nag-jump tayo sa Hindi nga minimin kasi dito, ordinansa siya, dapat na himay-himay kasi tayo, ano tayo kagad, yung ano ba, apurahan lagi. Bakit hindi na siya ilagay sa tama? Yan ay Mr. Presiding, mamaya po sa second reading, to be tackled in this particular session. Ngayong session, pero hindi ngayong Hindi ko sinasabi ngayon, aprubahan na ito. I-aprubahan yung minutes. Ay, itong committee report na nakalagay nga nito, pag-usapan nito ngayon. So, anong presyon ng body? Kung sa papayag ba sila na ito ay aprubahan na yung araw? mamaya pa po, Sa mamaya pa. presyon mo, Ang recommendation na po, ang raise na po, ang recommendation po ay same pa rin na itatake siya ngayong Yes po, on this particular session. Kung mamaya po, on this particular session, pagbasa ko po, kung meron pang problema, saka naman po natin Kung hindi nga sa lahat, aprubahan na yan. Committee report. Kaya nga tinatanong dito, kung aprubahan nila, hindi. At sa ngayon sila na kung itatapon ngayon bagay sa civil rating. Okay? So, ano pong gusto ng body? Approve ito? May report? Kasi dito nag-jump na tayo sa ano. Hindi na natin pinadaan sa tamang proseso. Yun lang yung minimum ko dito. Mag-a-approve tayo dati. Pero nasa sa inyo yan, kung i-approve ko, okay lang naman. Okay na? So, see? Ayos, ayusin. Thank you very much, Mr. President. Kasi nga po, kung magkasundong gagawing ordinance siya, iba yung laman ng ordinance kisa doon sa resolution. Kasi pag ordinance, according to the section, so iba yung body of the ordinance kisa doon sa body of the resolution. So kung papalitan siya ang ordinance, dapat ibahin natin yung laman. Kasi yung nandiyan kasi in term of resolution, kaya pag ginawang ordinance siya, parang hindi siya relying doon sa title yung laman. Yan na po yung opinion ko. Tama yun. So, think about. So, madal mo yun? Presiding, naitanong nga rin kanina. Kasi ito pong report lang naman po ito. Siguro po kung may mga well assessed, doon na lang po ilagay yung mga batas dyan na ganun natin. Ganun po yun. Ito ay report lang, committee report. Report lang po ito na ang ating pong classification, dahil tumaas na nga po, yun lang naman po ang importante doon. Ito ang batas, nandito na rin naman po ang section 5. Dito na nakalagay na rin naman. Kagagalan? Department order. Lalang kagawad. I-ano kagagalan para magdagdagan kung ano yung mga ano. Kagagalan? Yung point of order kasi dito, Mr. Presiding, yung recommendation ng committee.
yung to be tackled in this particular session. Tama po yung sinabi ni BC. Kasi kung from the resolution, ginawa natin ordinance, magkaiba po ang content noon. Ngayon, paano po natin aprobahan for this particular session ang isang ordinance na yung mga nilalaman noon, hindi pang ordinance, kundi pang resolution lang. Kasi pag ordinance po, may mga section-section, tingin ko walang mga section yan. Paano po natin aprobahan po yan, Mr. Presiding? For this particular section, gagawa dito ba mismo, gagawa po tayo ng ordinance na, gagawa po tayo ng draft. Kaya nga, ako, Mr. Presiding, hindi po tayo tutol. Yung recommendation lang po na for this particular session, ito po ang medyo negative po sa akin. Yan lang po, Mr. Presiding. Dito naman nagkatalo dito sa particular decision na yun. Meron po kasi akong draft. Kaya nga po sinabing draft. Kasi subject po yan na baguhin dito. Kung meron ako kayong mga recommendation, sabihin nyo po kung anong section ang alam ninyo, kung ano, ganun po yun. Kung may kulang man po, dagdagan natin. Kaya nga ako dinadaan Okay, sa kwento sa usapan. Sa session. Committee report na pag-usapan na within this particular session. Okay? Okay, so move. Opo. Thank you very much, Mr. Presiding. Move the committee report 2025 plus 48 period. Okay, Kasunod, committee report number 2025 plus 48 is number 2, committee report number 2054 plus 69 must be committee on interview. Good morning po. Committee report number 2025-69 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusement. Subject, approval of request to operate and hold Lake Hill Cup by Tapur o Barangay Panigan. For the presiding officer, the Committee on Ways and Means, Games and Amusements to which the above stated mission was referred to and already considered, those who would like to present its findings and recommendation with the following premises to it. Number 1, that Barangay Panitian through resolution number 27 series of 2024 requested to be allowed to hold Lake Hill cockfighting Tapur in its area. Number 2, that Purok Pagkakaisa 1, Barangay Panitian intends to hold Tapur every Saturday of the week. Number 3, that subject activities are cultural practices, traditions that must be preserved since they bring people together and foster sense of oneness. Number 4, that such practice is allowed provided permit for the operation has been secured. Number 5, that cockfighting of any form is regulated by Municipal Ordinance number 2020-195, which permits the operation of the same given the practices in the municipality. Findings and recommendation in consideration of the foregoing, the committee is in opinion that approval of the request will not be violative of any existing law or ordinance. Now, therefore, the committee recommends for the approval of the request of Barangay Panitian to hold and operate Tapur every Saturday in the basic calendar for second reading in this particular session, prepared by yours truly, Chairman Committee on Ways and Means and Games and Amusements, concurred, Honorable John Fred A. Gatungay Jr. and Honorable Joan I. Arma and members. Okay, may comment regarding this committee report number 2025-69? You can remove. I move committee report number 2025-69 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusement, subject approval of the request to operate and hold Lake Hill Cockfight Tapur of Barangay Panitian be adopted. Okay, Kasunod, committee report number 2025-69 is approved. Next, number 3, committee report number 2025-70, then committee on Ways and Means. Committee report number 2025-70 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusements, subject request of Barangay Labong for endorsement of its cockfighting events to be held this January 2025 subsequent to the celebration of Purok Silangan's Fiesta. For the presiding officer, the committee interested of considering the above cited mission had already done the
The Secretary would like to report its recommendation with the premises stated hereunder. Number 1, that Barangay Labong will be celebrating its annual founding anniversary on January 22 to 26, 2025, and among of the activities to be held are Pintakasi and Tricak Derby, which will also serve as source of funds for the celebration. Number 2, that responsive to the guidelines set for the conduct of cockfights reflected in the Municipal Ordinance Number 2020-195, the Council conveyed the request for endorsement to the Sangguniang Bayan through Resolution number 23 since 2024 approved on December 2, 2024 during its regular session. Number 3, that the proceeds from the event shall be used to finance other activities of Barangay Annual Founding Anniversary Celebration to make a most memorable and successful one. Number 4, that barangays are entitled to hold 2 cockfighting events in a year, Ordinance number 2020-185, and this is the first event requested by Barangay Labog today. Number 5, that Pintakasi is scheduled on January 22, 23, and 25 shall be held at Barangay Labog, and Tricak Derby on January 24 shall be held at Barangay Labog in coordination with the franchisee, the Red Phoenix. Findings and recommendation. Foregoing considered, the committee finds the events were for a good cause, and this is the first requested cockfighting event of the subject Barangay Council. Hence, its approval of the request would still be in congruence with the prevailing local ordinance, Ordinance number 2020-195, which grants Barangay Council 2 entitlements each year. Wherefore, the committee recommends for the approval of the request of Barangay Council of Labog, the endorsement of its cockfighting events this January 2025 to be calendared for the second reading in this particular session, prepared by yours truly, Chairman Committee on Entertainment and Games and Amusements. Concurred, Honorable Fred A. Gatungay Jr. and Honorable Johan I. Hama and members. Any comment regarding this committee report number 2025-70? Wala? Okay. Any good? Are you still busy? No. I would like, I thank you very much, Mr. Pumeli. I would like to clarify, kasi parang nakalagay ko kanina na yung nagre-request din ng derby sa Barangay Labog na ang pagkakaalam ko, yung derby was held at Red Phoenix Arena. Okay lang ba yun? Ayun, yung Tricak Derby on January 20 shall be held at Barangay Labog in coordination. So kung okay lang ba yun na mag-coordinate sa may-ari ng franchise, papayagan na ba doon sa ibang barangay mag-held ng derby? Sige po, Mr. President. Kalagyan na, nang simon na. Siguro po, ang pagkakaalam ko po talaga dito, ang derby ay sa malaki sa bungan po talaga. Ito yung sa ordinance din. Yun po talaga yung ano. So, mamaya po ata, kung sakaling pumunta yung Red Phoenix, aabisuhan po natin. Na yung derby po talaga ay sa malaking sa bungan. Yes, kagawa na galan. Sige, Mr. Presiding. Doon po sa ordinance po natin, under po talaga sa police, ang gano'n na yung kita kasi pwede sa barangay. Nakalagay naman sa ordinance. Ngayon, kung papayagan po natin, parang tapos kung papayagan po natin, lumabas po tayo sa ordinance. Ngayon, kung sasabihin nyo ng police, sabi pwede yan, kasi hindi pwede sabihin nyo ng police na, ay, doon na lang kayo sa barangay ng Papadelpe, may mission na po yun, Mr. Presiding. So, sa atin, bahala sila kung mag-usap sila, pero wala, hindi natin alam kung kasama sila sa barangay na po ng DEPE, hindi natin pwedeng i-allow sila dito sa content na gusto na sinabi ng Mr. Presiding. Kasi may mission na tayo dyan. Siguro sa dito pa lang dapat may ilagay na sa Red Phoenix na derby. Sinasabi na. Mr. Presiding, Yes, kagawa. kasi ewan ko lang sa ordinance, kasi sa ordinance natin, pinapayagan natin yung barangay magpasabong twice, a year. Yung derby, isang sabong din yan. Yung pagkaalam ko, yung pinta yung derby, hindi lang natin pinayagan sa barangay. Nung nagkaroon tayo ng pandemic, kasi masyadong crowded, kaya sa malaking sabuan. Parang yan ang nakaraan na nagpalabas yung
ba, usan yung sure, pero kaya din na pulagan sa barangay, dapat sa mga mesa, dahil nung nag-pandemic po tayo, kasi yung derby, yung maraming tao, iba-iba yung kita. Kaya kailangan dito sa malaking barangay para mamonitor natin health. Kung sa barangay, barangay lang talaga yung pumunta doon nung time nung sa pandemic. Ang sabi din na sa ako lang, kung sa pinapayagan natin, twice a year yung barangay, pag hindi sa pintasi. Wala nakalagay doon na hindi natin sila pwedeng payagan mag-derby. Yung derby, yan alam ko nung pandemic siya, kaya hindi natin payagan mag-derby sa barangay. Okay, so, yun na. Mr. President, ginawa nga po, sa Red Phoenix po yung derby nila. Bala na lang po sila mag-usap kung Sige, okay. So, wala na? Wala na rin? Okay, so ano na lang sila, mag-usap. Okay? Alam mo? I move committee report number 2025-17 as submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusement, subject the approval of the request of Barangay Labong for endorsement of its cockfighting events to be held this January 2025 subsequent to the celebration of Pulong Silangan Space Sabi Adat. Okay, kasi mo, committee report number 2025-17. Culinary business, unfinished business, none. From previous session, none. From previous session, none. Mr. Presiding, yung sa previous session po natin, yung naka-lay under the table ko po yung requested po ng Red Phoenix, yung January 18 po na Trick-Up Derby. So, ano po yung ni Mr. Lee po sa pagtawag natin sa kanila? So, pero Mr. Presiding, nag-usap po kami nung pit manager niya. Wala nga po talaga si Mr. D. Pero may dala-dala siyang SPA na siya ang required ni Mr. D sa mga, kasi po nag-renew sila ng permit. So, ano ko rin po na tumawag kanina, wala kang masakyan, tapos ulan pa. Pero sabi ko nga, i-approve lang natin yung resolution, tapos bago niyo po pirmahan, kung nandito na po yung SPA niya. Para ma-approve na po itong January 18. So, ano, official na bali? Okay. So, may draft na ito? So, may draft. Okay. Salit. Last session po. Sige. I move the approval of the request of Red Phoenix to be held on January 18, Trick-Up Derby, and January 16, 17, Pintakasi be adopted. Yung session mo, second day, no objection. Anong number nito? No objection. Kaya na. The solution number 2025-305 is approved for adoption. Then, discuss for today. Yung mga draft na yung Ito naman Mr. Presiding, mga simpleng usapilan naman ito na itong ating bayan ay lumalago ang income at na doon sa national ay nakalagay na ho tayo sa first class municipality. Tayo natutuwa ay ibig sabihin nun ay gumaganda ho ang ating ekonomiya dahil lumako ang ating pondo. So, Mr. Presiding, ito ay pag-adapt lang. Ang ibig sabihin nito ay tataas o kaganda, no? Yung ating mga sweldo rito, kaya yung mga
lupa natin maaaring tataas din, no? Kasi tayo ay na-classify na hindi na third class, second class, tapos tayo ay first class na. So, adapting the implementation of the schedule of income classification of provinces, cities, and municipalities, andyan ho yan sa ano na, sa social media. Nakasama na ho ang bayan ng Espanyola. Pursuant to Department of Finance Ordinance Order Number 074/2024, establishing the schedule of income classification of provinces, cities, municipalities based on the income ranges under Republic Act number 11967. Ayan ho yung Republic Act 11947. Ano? So, sponsored by yours truly, whereas pursuant to Section 6 of the Republic Act 70 RA number 11964, or the automatic income classification of local government unit LGU, the Department of Finance DOF issued Department Order number 074/2024, which prescribes the updated guidelines of the income classification of provinces, cities, and municipalities. Whereas the municipality of Sopronio, okay na? Tanong ka muna para. Whereas the municipality of Sopronio Española aims to comply the subject guidelines to ensure efficient governance, effective resource allocation, those this adoption. Whereas based on the average annual regular income of the municipality Sopronio Española for the past 3 fiscal years, the municipality falls under the first class income classification. Whereas, para motion, the motion of a Councilor Blanc, duly seconded by Councilor Blanc, be it resolved at this resolved to adopt the implementation of the schedule of income classification provinces, cities, and municipalities based on the income ranges to the Department of Finance Order Number 724, establishing the scheduled income classification of provinces, cities, and municipalities based on the income ranges under Republic Act Number 1164. Resolved finally that the copies of this resolution be furnished to all concerned for their information, reference, and appropriate action. Okay, any comment? Correction regarding this draft resolution number 2025? Number 36? Mr. Presiding, siguro pabago na lang natin sa sekretariat natin para maging ordinansya. Para maganda yung ano niya. Anong number? Hello. 305? Okay lang, sir. I move that adopting the implementation of the scheduled income classification of provinces and cities based on the income ranges pursuant to the Department of Finance Order Number 074/2024, establishing the scheduled income classification of provinces, cities, and municipalities based on the income ranges, Republic Act Number 11964 be adopted. In such moved and seconded, motion, Amen. Ordinance number 2025/305, approved for adoption. Okay. Mr. Presiding, madali nyo na po. Dahil tumatawag na yung aking lahat na raw sa Malalog, yung track ko, hindi ko pa nakukuha. Walang draft ito, walang draft? May draft po, pero pwedeng i-move po ang approval ko na po yung title na lang po.
Tanong ko na po. I move draft resolution number 2025-307 granting the request of Barangay Panitian to hold and operate traditional cockfighting tapon every Saturday of the week at Purok pagkakaisuan be adopted. I move draft resolution number 2025-308 granting the request of Barangay Labog to hold 3 days Pentacastle in January 22, 23, 25 2025 with recap derby in January 24, 2025 be adopted. Thank you po. Okay, kasunod sa secondary. No objection. Ayun na. Resolution number, anong number nito? 307 Resolution number 3, ating 307 and 308 sa popular. Next. Wala na. Third and final reading, none. Unassigned business, none. Announcement reminded. So, Madam Secretary, meron kang okay, meron kang Hindi ka naman mag-out Mr. Presiding Officer, Yes. just for the record po, the measure approved, requested for approval by Councilor Carmain is changed to Municipal Ordinance number 2025-305 to be corrected and the content to be supplied po and modified as well. You asked to be as an ordinance. Then, Mr. Presiding Officer, just for the information of the Council, we received a letter last January 10 from the 4 councilors, signed by the councilors, requesting for copies of attendance of public hearings conducted and minutes, if there were any, on the passage of ordinances, Municipal Ordinance number 2024-304, an ordinance approving and ratifying the terms and conditions of loan agreement entered into by and between the Municipal Government of Sopronio Española, represented by the Municipal Mayor of Naraka Landisorio and the Land Bank of the Philippines, represented by Mr. Ruel H. Delgrano for acquisition of lots assigned for municipal terminal and public market, 98 million, site development, construction, drainage, sewerage, 20 million, construction of municipal public terminal, 9 million, with a total of 127 million. Then, Municipal Ordinance number 2023-261, authorizing the borrowing of the municipality of Sopronio Española in the amount of 127 million for funding of acquisition of lands, site development and construction of sewerage, and construction of municipal public terminal. Subject ordinances will both result to transferring local government facilities, the public market and terminal. Thus, we would like to know if the public had been consulted. It is specifically provided in Section 11, Paragraph C of Republic Act 7160 that local government offices and facilities should not be transferred, relocated, or converted to other uses unless public hearings are first conducted. For the purpose, we are asking for a certification for the existence of documents. Request for copies ng public hearings and minutes po. Okay, so yun po ang napaloob doon sa apat nating mga kagawad na nag-request sa ating tanggapan pero sekretary. So yun po, nilalagay sa sekretary kung ano po yung mayroon. Okay? Okay? So, meron pa? Wala na, may robot o government? Yes, sir, Mr. President, dahil binabahaan po tayo, I move to adjourn our regular session. Very good. We vote as second day, no picture, very none. Regular session for today's available.